sa kanyang panahon. Ang mga magulang ang dapat na umakay sa mga anak tungo sa matuwid na landas ng buhay. Ngunit paano kung siya ang naligaw? Paano na ang anak na sa kanya'y umaasa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rico sa ating dunang sa kanyang panahon. Tay, ito pong perang kinita ko sa pagkakargador sa palengke. Yan, ganyan. Ibigay mo lahat sa akin para hindi ka na nasasaktan pa. Sana po, tirahan nyo kami ng pangkain, di ba, Roda? Opo, Tay. Oh, Kasi po gutom na po kasi isa ka pang gagay. Ha? Kulang pa nga ito sa dami ng gustong bilhin ko ha? Magtitira pa ako para sa inyo? Kasi po, Tay, kaninang tanghali pa po ko, hindi ko makain. Gusto mo sampal? Ha? Roda, Gusto mo sampal? Roda, hayaan mo na kayo tayo yung pera. Mangungutang na lang ako sa tindahan ng pangkain natin. Yun. Mabuti pa itong kuya mo Marunong umintindi. Hindi ka na, Roda. Umutang na tayo. Sandali. Tay. Simula sa isang linggo, Roda, makinig ka. Magtatrabaho ka na doon sa karinderya ni Aling Edad. Pero, Tay, paano po yung pag-aaral? Bahala kang mag-ayos ng schedule mo. Basta magtatrabaho ka na para madagdagan naman yung nakukuha kong pera. At para hindi ka na rin humihingi ng pagkain sa akin. Tay, paano po kung mahirapan si Roda? Ano? Graduating pa lang siya ng high school. Kung hindi niya kaya, simple, huminto siya sa pag-aaral. Ang importante, kumita ka, tanga! Bakit po ganun si Itay, Nay? Mas gusto pa niya ako magtrabaho kaysa mag-aral. Oo nga po, Nay. Di ba dapat siya pong magbigay sa amin ng magandang kinabukasan? Huwag niyo nga pagsalita ng ganyan ng ama niyo. Rico, Roda, Nay, mga anak lang namin kayo. Dapat sumunod kayo sa gusto namin. kung ganun po pala, yun din ang gusto nyo. Oo. Para medyo lumuwag naman tayo. Kaya ikaw, Roda, Nay, huwag ka nang magreklamo. Dahil pag nainis ako masasaktan ka sa akin. Kayo pala, Nay. Bakit na parito kayo? Dahil sa nabalitaan ko, totoo ba nati? Totoo bang pati ikaw, nagdodroga na rin, katulad ni Emong? Alam nyo, ang layo nyo dito sa amin, pero ang lakas nyo sumagap ng chismis. Sino naman nagsabi niyan? Hindi na importante pang malaman mo. Dapat noon pa, hiniwalayan mo na yan si Emong. Dahil sisirain lamang niya ang buhay mo, pati na mga apo ko. Ano ba yan? Nakakasira naman kayo ng araw. Anak, hiwalayan mo na si Emong. Iwan mo na rin ang shabu. Habang may panahon pa, kailangan ka ng mga anak mo. Umalis na nga lang kayo. Narinig din ako sa kadadaldan nyo. Hindi pala chismis ang nabalitaan ko. Nagda-drugs na rin si Inay tulad ni Itay. kaya pala. Kaya pala inaayunan na rin niya si Itay sa mga gusto niya. At maaaring yun din ang dahilan. Kaya pinagtrabaho ka na rin niya para madagdagan yung perang pambisyo nila. Bakit ganun si Inay? Bakit gumaya pa siya kay Itay? Alam naman niyang masama yun. Paano na po kami ngayon, Lola Maming? Ngayong pareho nang naligaw ang mga magulang namin. Labis ako nalulungkot sa nangyari sa inyong ina. Dahil nagpadala siya sa tatay niyo. Pero sana
Magpakatatag kayo mga apo, ha? Sikapin niyo pa rin lumakad sa tamang landas ng buhay. Hingin niyo ang tulong ng Diyos upang gabayan niya kayo. Rico, sala kumpunihin ang mga sira dito sa bahay namin. Ayos lang po yun, Mang Marco. Tapos na naman po ako sa trabaho ko sa palengke. Ikaw ba kontento na sa kita mo sa pagkakargador sa palengke? Wala naman po akong ibang mapapasukang trabaho. Meron. Oh, Bakit hindi ka mag-drive ng tricycle? oo nga no. Mas malaking kikitain ko doon. Kaya lang, kahit marunong ako magmaneho, wala naman akong lisensya. Ako ang bahala. Tutulungan kita. Oh, At sa'yo ko na rin ipapapasada tong isang tricycle ko. ako, maraming salamat po, Mang Marco. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Huwag kang magagalit, Rico, ha? Oo, Mas matutulungan mo sina Emong at Nati kung gagawin mo ang tama para sa kanila. Mang Marco. Kasi habang nagtatagal sila sa ganong bisyo, lalong nasisira ang buhay at utak nila. Hanggang sa pati kayo, pinsalain na rin. Kaya habang may panahon pa, kumilos ka. Gawin mo ang nararapat. Ano ka mo? Namamasada ka na ng tricycle? Opo, Itay. Tinulungan po ako magkalisensya ni Mang Marco. Wala pa rin kwenta yung pamamasada ng tricycle. Maliit lang ang kita dyan eh. Mas maganda kung magiging tula ka na rin. Oh. Tulad ng anak nung isa naming katropa. Inay, Oh, Bakit nagulat ka? Maganda naman ang sinabi ng nanay mo. Kikita ka ng malaki roon. At baka yumaman pa tayo kung magiging mataling at mahusay dumiskat. bakit talagang wala na kayong pagpapahalaga sa amin ng mga anak nyo? Puro bisyo na lang bang nasa isip nyo? nga. Yan. Ha? Bagay sa... Sino ka na magaling? Sa ayaw o sa gusto mo, ha? Makinig ka! Magtutula ka, ha? Naintindihan mo? At huwag mo kaming susuwayin dahil pag ginawa mo yun, ha? Dila mo lang ang walang latay! Okay talaga, Nanti, ha? Ang saya-saya! Iba talaga ang tama pag nakakabatang kaya. Oo. At lalo tayong magiging happy. Correct! Pag nakabili na tayo ng mas maraming shabu. Correct! Dapat bukas na bukas din, ha? Magtulak na si Rico. Tama. Ay! Naku! Papatigil na namin kayo! Mga patak! Ano? Lola, hinuli po ng mga pulis si Nainay habang gumagamit ng bawal na gamot. Nakarating din sa akin ang balita, apo. Kaya nga nagpunta ako dito sa inyo. Pero mas mainam na yung nahuli sila ng buhay kaysa naman sa mapatay sila. Lola, huwag po sana kayong magagalit sa akin. Si Kuya po ang nagsuplong sa mga pulis. Kailangan ko pong gawin yun. Dahil ang ibig nila, magtulak din ako ng droga. Mahal ko po si Nainay. Gusto ko pong makalaya sila sa shabu. Pero ayokong mapahamak ako, Lola. Nauunawaan kita, Rico, apo. Tama lang yung ginawa mo. Ang totoo nga, iniisip ko na rin gawin yun. Naunahan mo nga lang ako.
Ngayong hindi niyo nakasama ang mga magulang niyo, sa akin na kayo titira upang magabayan ko kayo. Salamat po, Lola. Salamat po. Mga apo, huwag niyo sana kamuhian ang inyong mga magulang, ha? Sana tanggapin niyo pa rin sila kapag sila'y magaling at malaya na. Tama ang sinabi ko, Kuya Rico. 3 kami ipinasok ng teacher namin sa kaibigan niyang nangangailangan ng caregiver. Mabuti naman, magagamit mo na ang tinapos mong kurso dahil may trabaho ka na. At mas makakaipon ka na ngayon, Kuya. Dahil wala ka na pag-aaralin. At matutulungan na rin kita para maipagawa itong bahay ni Lola Maming. Oh, bakit ka bumuntong hininga? Naalala ko lang sina Inay at Itay. Sana makasama na uli natin sila. May awa ang Diyos, Kuya. Darating din ang panahon na yun. Tama ka, Roda. At paghahandaan natin ang pagdating ng panahon na yon. Rico, anak, Inay, ako nga. Malaya na ako sa batas at sa impluwensya ng bawal na gamot. salamat po, Diyos ko. Ibinalik niyo na sa amin ang nanay namin. Kuya Rico? Kuya, sino Inay! Rhoda, anak ko. Ang tagal po namin hinintay na makasama kayo uli, Nay. Alam niyo po, may maayos na akong trabaho. Caregiver na po ako. At si Kuya naman, may 3 ng tricycle. Lahat ng yun nangyari sa awat tulong ng Panginoong Diyos, Nay. Masaya ako sa tagumpay ninyo, mga anak. Patawarin ninyo ako sa mga naging pagkakamali ko. Pangako, magbabago na ako at hindi na mahuhulog pa sa bisyong yun. Natutuwa po kami ni Roda. Narito na kayo. Isa na lang po ang kulang para mabuo tayo. Si Itay. Malapit na rin makalabas ang itay ninyo. Oo. At pagdating niya, sisikapin naming maging ulirang magulang sa inyo. Sa kanyang panahon. Hindi biro ang malayo sa pamilya. Mabigyan lamang sila ng maginhawang buhay. Kaya naman ito'y dapat pahalagahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramon sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Ramon, malapit nang dumaong tong barko natin. Nagyayaya na mag-happy-happy mga kasama natin. Marami doon magagandang babae ang sasalubong sa barko natin. May video call kami ng pamilya ko mamaya, Peter eh. Huh? Hindi ako makakasama. At saka, alam naman ng mga kasama natin na wala akong hilig sa ganung paglilibang. Ako nga rin eh. Hindi rin sasama sa kanila. Ayokong matulad sa ibang seaman na nawasak ang pamilya dahil sa pambababae nila. Sama ka. Kaya tuloy ang iba. Ang tawag sa mga gaya nating seaman luloko. Ayoko nga mabansagan ng ganun. Mas gusto kong iukol sa pamilya ko ang aking kita. Sinisinop naman yun ni Lourdes ko eh. Buti pa nga kayo may ipon. Si Lota hindi makaipon. Bakit naman? What paano? Puro layaw ang inaatupag eh, pati ng mga anak namin. Dapat sabihan mo na mali yun. Hinahayaan ko na lang para maging masaya naman sila. Kahit malayo ako sa kanila. Total, malaki naman ang kita natin dito eh.
ako makapaglakad nga muna para ma-relax naman ako. Napagod ako sa pag-aayos ng mga binebenta naming damit sa online eh. Ay, si Lota yung nasa labas ng bahay nila. Lapitan ko nga at makumusta. Lota! Uy, bihis na bihis ka! Lourdes, ikaw pala. Mamamasyal kami ng mga anak ko eh. Hinihintay ko nga sila. Ang tagal magsipagbihis. Ibibili ko tuloy ng mga gamit si Arnel, Boyet at saka ni Nika. Kailangan kasi yung sa bago nilang school. Bakit? Inalis mo na sila sa public school? Oo. Mas maganda kasi sa private. Mas malinis ang mga pasilidad at mas matututo pa mga anak ko. Dahil konti lang mga estudyante doon. Pero ang mahal ng bayad sa private school Ay oo, mahal talaga. Tapos, 3 pa silang inilipat ko. Pero hindi bale. Kaya naman namin eh. Dahil malaki ang sweldo ni Peter. Basta ang importante, masaya kami at mas matututo ang mga anak ko. Uy, hindi naman lahat ng nasa public school hindi natututo. Alam mo, minsan nasa estudyante rin yun. Kung magsisikap sila. Marami po umorder ng damit through online, Tay. Talaga, Jessel? Opo. Natutuwa nga po kami ng mga kapatid ko eh. Kasi nalilibang na kami, kumikita pa po ang business natin. Oh, salamat sa pagtulong niyo sa amin ng nanay mo, ha? Nasaan ba yung dalawa mong kapatid para makausap ko naman? Ay, mamaya, pagkatapos nilang mag-review, pupunta sila rito. Pareho kasi silang may long test bukas. Ganun ba? Oo. Ikaw naman, Jessel. Po. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi mo ba naman napapabayaan? Naku, hindi po, Tay. Matataas pa rin po ang grades ko. Ramon, siya nga pala. Bala ko samahan ng pagkain yung mga binebenta naming damit online. Okay yun. Dahil mahusay kang magluto. Kaya lang, baka naman mahirapan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya ko. Malakas itong misis mo. O sige. Pero huwag ninyong pababayaan ang sarili nyo dyan, ha? Oo. O ikaw rin, palagi ka mag-iingat ha. At huwag mong kalilimutan na palaging tumawag sa Diyos para ingatan ka niya at iligtas sa mga sakit at sakuna. Sige na naman po. Padala nyo na ako. Anak naman, mahigit 8,000 ang gusto mo sapatos. Masyadong mahal. Matibay naman po yun. Lahat nga ng mga katropa ko, yung tatak na yun ang gamit eh. Ako lang ho na ay iba. Kaya nga, gusto kong bumili. Pagbigyan mo na itong binata mo para tumigil na sa kakukulit sa akin. Total, matibay naman pala yung bibili niya eh. Buti pa si inay, naiintindihan ako. Naiintindihan naman kita, anak. Ang gusto ko lang naman, sana naman matuto kayong mag-ipon dyan. Para din naman sa atin ang sinasabi ko eh. Hayaan mo. Kapag naipagawa na natin itong bahay natin, mag-iipon na ako. Pati mga anak natin, sabihan mo ring magtipid, Lota. Hayaan nyo, Tay. Kapag naibili nyo na ako ng sapatos, magtitipid na ako. Promise. Giselle, di ba kaibigan mo si Shane? Oh, bakit? May outing kami sa Sabado. Sama ka. Kasama naman si Shane eh. Bakit? Anong meron? Birthday ko, kaya libre ko yun. Sama ka na. Advance happy birthday, ah. Thank you. Pero, pasensya ka na, hindi ako po pwede. Oh, bakit naman? Tutulungan ko si inay sa business namin. Marami kasing order eh. Oh, minsan lang naman ito eh. Saka wala kang gagastusin. Gusto mo, ipagpaalam kita kay Aling Lourdes. Hindi, wag na. Dahil mas gusto kong tulungan si inay sa business namin. Pero, Gusto ko makaipon kami ng husto. At nang sa ganun, hindi na kailangan pa magtrabaho sa barko si Itay. Tulog ng ibang mga kasama natin, Peter. Oo nga. Konti na lang tayong gising.
Hindi ako dalawin ng antok eh. Siguro dahil masama ang panahon. Ganito kasi ako kapag naglalayag tayo na may bagyo. Pero safe naman tayo rito dahil kumpleto tayo ng mga gamit. At hinasa rin tayo sa mga ganitong pagkakataon. Oo nga. Pero hindi pa rin natin masasabi yung aksidente. Iniisip mo ba baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mo barko. Oo nga, Ramon. Anong nangyayari? Ang barko parang lulubog. Kailangang sabihan ng iba natin mga kasama. Lourdes! Lourdes, hindi pa natatagpuan si Ramon at Peter. Baka kung ano na nangyari kay Itay. Ako naman sana. Kagagaling ko nga lang sa agency nila. May bagong balita na ba? Natagpuan na si Ramon at Peter. Salamat naman. Bakit hindi pa tayo tinatawagan ng agency na yan? Kinausap ako ng may-ari na ipaabot ko sa inyo ito. Diyos ko, Arnal. Magbihis ka, anak. Pupunta tayo sa agency ngayon din. Teka lang. Ano po yun? Meron pa kayong dapat malaman. Ano yun, Aling Lourdes? Ano yun? Natagpuan nga si Peter pero patay na siya. Ano ho? Hindi! Ang asawa ko! Si Itay, wala na. Hindi. Hindi ang asawa ko! Lourdes, Oo, Ramon. Narito ako. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? medyo masakit pa ang katawan ko. At parang nangihina pa ako. Mawawala din ang sakit na yan. Lalakas ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Oo. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. May balita ka ba sa iba kong mga kasama? Si Peter. Marami kayong nakaligtas. Pero si Peter, kasama siya sa ilang sinawing palad na mamatay. Peter! Asawa ko! Bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ngayon ng mga anak natin? Lola, kiramay kami. Nakikiramay kami. Alam mo ba, Lourdes, bakit kailangan mangyari sa amin nito? Bakit ang asawa ko pa? Mabuti siyang asawa. Mapagmahal sa amin. Lola, lahat naman tayo. May hangganan ang buhay. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Peter. Tama si Lourdes. Lota. Ngayon, higit kang dapat magpakatatag para sa iyong mga anak. Hindi ko man lang nagawa ang ibig niya na mag-ipon kami. Hindi ko alam kung paano magsisimulang mag-isa. Kahit yung pinagagawa namin bahay, hindi ko alam kung paano itutuloy. May awa ang Diyos, Lota. Hindi niya kayo pababayaan. Dumalangin ka lamang sa Kanya ng taimtim. Totoo po, Itay? Hindi na kayo sasakay sa barko? Oo, Jessel. Sapat na ang nangyaring aksidente sa amin upang maging hudyat sa akin na huwag nang umalis pa. Ay, salamat naman po. Dahil talagang ayaw na po namin ng mga kapatid ko na umalis pa po kayo. Ganon din ako, Ramon. Mabuti nga at nakaligtas ka sa lumubog na barko na sinasakyan nyo. Binigyan ka pa ng Diyos ng ikalawang buhay. Totoo yun, Lourdes. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Kanya. At hindi ko sasayangin ang pangalawa kong buhay. Gugugulin ko na ito sa piling ninyo. Tulungan nyo na lang po kami ni Inay sa business nating damit at pagkain.
Di ba online yun? Oo nga. Pero ang bala ko magbukas ng pwesto ng mga damit at saka pagkain. Bayos yan ah. May nakita ka bang lugar? Ay, meron na. At maganda ang pwesto. Wala pa yung upa. Walang upa. Oo. Bakit ganun? Dahil yung sinasabi kong pwesto, doon sa bakante nating lote. Ha? Magagamit natin yun ngayon dahil naipaayos na namin ni Jessel. Opo, Itay. Kaya hindi na tayo gagasto sa upa ng pwesto. Galing nyo ah. O sige, tutulungan ko kayo. Bibili ako ng sasakyan at iyon ang gagamitin ko sa pagde-deliver ng mga order. Ayan! Kumpleto ng plano natin. Salamat sa Diyos. Tinulungan niya ako makapag-impok. Kaya kahit hindi na ako mag-abroad, may magagamit pa rin tayo sa maayos na pamumuhay. Sa kanyang panahon, hindi mauunawaan ng mga kabataan ang paghihigpit ng mga magulang. Kahit na nga ipaliwanag pa sa kanila ang magandang layunin nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Joanna sa ating dunang sa kanyang panahon. Nasaan si Joanna? Nasaan ang batang yun, Itay? Bakit ba nagagalit ka na naman sa apo ko nati? Ang babaeng yun, Itay. Nalaman ko na kay bata-bata pa nakikipagnobyo na. Baka naman chismis lang yung nasa hagap mo. Itay, nakita ko silang magka-holding hands nung lalaki. Nakatakbo nga lang kagad ang apo nyo eh. Abay, kung inabutan ko yun, sinabunutan ko na yun sa kalye. Kuminahon ka nga nati. Hindi malulutas ang problema ninyong mag-ina kung magagalit ka at sasaktan na naman ang anak mo. Itay, alam niyo yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Ayokong matulad siya sa akin. Kaya sana naman, wag do siyang konsentihin. Hindi ko siya kinukonsente, anak. Ang ibig ko lang, mag-usap kayo ng mahinahon at maayos. Upang huwag namang magrebelde sa'yo ang aking apo. Salamat po sa inyo, Lolo. Niligtas niyo na naman ako sa galit ni Inay. Pero hindi ko rin gusto yung nalaman ko, apo, ha? Po, Nakikipagnobyo ka na. Hindi po pa nga tapos ang high school. sorry po, Lo. Napilitan lang naman ako nasagutin siya kasi ang kulit. Tsaka, madalas niya po ako nililibre. Tingnan mo yan. Ikaw pa pala ang naglalaro sa pag-ibig. Mali rin yun, Joanna. Baka ikapahamak mo yan. Sorry po. Hayaan niyo. Makikipag-break na ako sa kanya. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Promise. Apo, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ng iyong ina. Kaya sana, sumunod ka naman. At huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil ang totoo, mahal na mahal ka ng iyong ina. Hindi na siya nag-asawa dahil sa iyo. Ibinuhos niya sa iyo ang kanyang panahon. Pahalagahan mo naman sana yun, apo. Pino, nakarating na ba sa yung usap-usapan ng mga kanayon natin? Marami namang pinag-uusapan ng mga yun eh. Alin ba doon, Isko? Ay, yung pagdating ni Doña Ingrid. Sabi nila, binibili daw ng Doña ang lupa nila sa mataas na halaga. Ano? Bakit daw? Anong gagawin ng Donyang yun sa lupa?
balak daw magtayo ng subdivision. O ikaw ba, kung bibili nitong lupa mo, papayag ka ba? Ang sarap nga pala nitong alak na binigay ni Doña Ingrid. Buti na lang, kinuha niya ako para maging tauhan niya. Nakatikim ako ng masarap na alak. Inay, mukhang mahal yung alak na iniinom mo ah. Saan galing yan? Kayo pala, Itay. Kay Doña Ingrid. Binigay niya. Bakit ka naman niya binigyan? Itay, hindi lang ako ang binigyan niya. Lahat kami ng mga tauhan niya. Kayong lahat? Bakit ikaw ba? Kinuha ka rin ng tauhan? Opo, sabi. Kayo lang eh. Wala kayong bilib sa anak niyo. Ako pa. Oy. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa donyang yon. Masalapi yon at kaya kang ipapatay. Si Itay naman, oh. Itay, relax lang. Hindi niya gagawin sa akin yon. Dahil magtatrabaho ako ng gusto sa kanya. Magkakapera ako doon, Itay. At pati ikaw, maambunan. Malaking halaga po ang alok niya, Mang Pilo. Sapat para makabili kayo ng lupa sa ibang lugar at makapagsimula uli. Tapos ka na bang magpaliwanag, Tinoy? Po, Alam mo, kaibigan ko ang tatay mo. Kaya kita pinatuloy dito sa bahay namin at pinakinggan. salamat po. Pero hindi ibig sabihin noon, papayag na ako sa alok ng amo mo. Mang Pilo, Amo mo ang donyang yon, hindi ba? At kaya mo ko kinukumbinse dahil iyon ang utos na sa'yo. Pues, bumalik ka na sa amo mo. Sabihin mo na sa kanya na lang ang salapi niya. Mas mahalaga sa akin ang lupa ko. Minana ko pa ito sa mga ninuno ko. Saka mas marami pa akong kikitain. Basta nasa akin lang ito. Sobra naman ang donya na yun. Makasarili. Walang malasakit sa mga magsasakang naririto. Ganong taga rito rin naman siya. Kaya nga po, pati yung lupain pang sakahan dito, gusto niyang perwisyuhin para lang mapagtayuan niya ng subdivision? Kaya nga labis akong nalulungkot at nag-aalala, Ate Joanna. Lo, bakit naman po kayo nag-aalala? Masalapi ang babaeng yon. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, Apo. Opo, Lolo, Nay. Basta ito ang gusto kong ipangako ninyo. Kahit ano mangyari, hindi ninyo ipagbibili ang lupa natin. Mangako kayo. Ano po, Doña Ingrid? Narinig mo ang sinabi ko, Tinoy? O bakit? Dinadaga ba dibdib mo? Hindi mo kaya? Kasi Sabihin mo lang. Marami akong pwedeng utusan. Sa kanila ko na lang ibibigay ang malaking halagang ibabayad ko. Doña Ingrid, huwag naman po. Kung Wala gano'n, naman po akong sinasabing ayoko eh. gagawin mo utos ko. Siyempre naman po, malaking halaga yata yon. Pero maghahanap lang po ako ng magandang tiyempo. Kung hindi ka makakuha ng magandang tiyempo, kahit ubusin mo sila, ako ang bahala sa'yo. Pero Itay, igagabihin na po ako ng gusto kapag ngayon pa ako nagpunta sa bayan.
Dati baka magbagong isip nung kausap ko. Pag hindi mo nadala sa kanya mga ani natin na gusto niyang bilhin. Sayang naman yung malaking halagang ibabayad niya. Puntahan mo na lang, anak. Gamitin mo yung sasakyan ng kapitbahay nating si Leonor. Nakausap ko na siya. O, sige na nga po. Aalis na ako, Itay. Para naman makauwi pa ako. Sige, mag-iingat ka ha. Opo. Ikaw naman na po. Po, Saan ka ikaw mo pupunta? dun sana sa birthday ng best friend ko, Lolo. May sayawan daw kasi dun eh. Siya, sige. Magpunta ka. Pero, mag-iingat ka ha. Opo. Totoo, Lo? Bye kayo? Oo, sabi eh. Basta mag-iingat ka lang. Opo, Lolo. Thank you. Ay, at higit sa lahat ha. Magpapakabait ka. Opo. Lagi mong susundin ang iyong ina. Lolo, nandito na po ako. Hindi ako nagtagal doon sa sayawan para maunahan ko sa pag-uwi si inay. Lo, nakita ko lumabas na nagmamadali si Mang Tinoy. Ano ang ginawa niya dito? Huh? Ba't ganun? Hindi sumasagot si Lolo. At saka, bakit nandito yung kutsyon? Ha? May dugo yung kutsyon! Si Lolo Pilo! Lolo Pilo! Kaya pala tayo pinaalis, Nita. Dahil kung narito tayo, malamang pati tayo pinatay ng Tinoy na yun. Napakasama niya. Sila ng amo niya. Hindi na siya naawa kay Lolo. Pinatay pa niya. Pinagsasaksak. Tapos siya tinakpan ng kutsyon. Ang sama nila. Ang sama nila. Napakabait ng lolo mo, anak. Tinulungan niya akong bumangon mula sa aking pagkadapa sa iyong ama. At ngayon naman, iniligtas niya ang buhay natin. Dapat makulong yung Mang Tinoy na yan at yung amo niya. Dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa Lolo. Oo, Joanna. Bibigyan natin ng katarungan ang silapit ng lolo mo. Tulad ng pangako ko sa kanya. Hindi natin ipagbibili ang lupang ito. Ako rin po, Nay. Tutuparin ko yung pangako ko kay Lolo. Magpapakabayin na po ako. Lagi ko na kayo susundin. Sa kanyang panahon. Bakit nga ba nananatili tayong nakagapos sa mapapait na alaala ng nakaraan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Teresa sa ating dunang sa kanyang panahon. Ikaw? Bakit ka narito? Anong kailangan mo? Kailangan po namin ng anak ko ng lugar na matitirahan. Naisip ko pong mas magiging ligtas kami rito. Alam mo kung gaano kitang kinamumuhian, Diana. Inay, nagmamakaawa na po ako. Para na lang po sa inyong apo. Apo? Sinong apo ang sinasabi mo? Si Luke. Siya po ang naging bunga ng pagsasama namin ni David. 7 taon na ang nagdaan. Hindi ko na po nagawang makipag-ugnayan sa inyo dahil alam ko,
kung gaano niyo ako kinapupuotan. Oo. 7 mahahabang taon. Pagkatapos mapatay si David, para kang bulang bigla na lamang naglaho. Walang paliwanag sa pagkamatay ng aking anak. Wala lahat. Luke, anak, magmano ka sa lola mo. Sige na. Mano po, Lola? Kung isang panlilinlang lang ang lahat ng ito, makakaalis na kayo ng anak mo sa harapan ko. Inay, maniwala po kayo. Dugot laman ninyo si Luke. Kaya sana, huwag niyo naman po kaming itaboy na mag-ina. Kayo lamang ang tanging matatakbuhan namin sa sandaling ito. Akalain mo yun? Natakasan ka ni Diana? Yun ang akala niya. Dahil kahit saang sulok man siya ng Pilipinas magtago, huntingin ko pa rin siya. Hayaan mo na kaya si Diana dyan. Total, marami ka namang alaga rito sa beer house mo. Ang babata pa. Eh, siyempre, ang piliin mo yung pinakaswabe. Maraming contact na foreigner si Diana, Leo. Isa pa, mahusay ang diskarte niya sa pagre-recruit ng mga babae. Buhay na buhay ang negosyo ko dahil sa kanya. Oh, yun lang ba talaga ang dahilan? Ang nakikita ko kasi sa'yo, tinamaan ka ng gusto kay Diana. Kung sa bagay, may asim pa ang babaeng yun. Ano, tama ba ako? Masyado kang malisyoso. Mabuti pa, kumuha ka pa ng beer sa freezer para mas malasing tayo. Ang gusto kong malaman ay yung totoong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. At sino ang pumatay sa kanya, Diana? Kasagsagan na po ng nangyaring gulo noon sa beer house nung rumesponde si David. Hindi ko na po alam kung saan-saan ang galing yung mga putok. Nung makita ko siya, duguan ang nakahandusay sa simento. Kung ganun, namatay pa lang anak ko dahil lamang sa pagtatanggol sa isang walang kwentang katulad mo. Sa isang putik na katulad mo. Sa maniwala kayo at sa hindi. Higit pa sa buhay ko, minahal ko rin si David. Kaya higit din sa kirot na nararamdaman niyo ang nadarama ko. Nasayang ang buhay ng anak ko nang dahil sa iyo. Marami pa siyang pangarap bilang isang alagad ng batas. Pero nung makilala ka niya, nagulo na rin ang buhay niya. Kaya ikaw ang pumatay kay David. Ikaw, Diana! Luke? Oh, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog sa kwarto mo? Di ba po kasi ako naantok? Tita Ani. Teka, umiyak ka ba? Oh, bakit? Si Lola Teresa po kasi. Lagi po niya kaming pinagtatabuyan ni Mama. Bakit galit na galit po sa amin si Lola, Tita? Hindi naman siguro. Maaring dala na lang ng katandaan niya. Kasi alam mo, marami na rin siyang iniisip. Kaya madaling uminit ang ulo ng lola mo. Sana po, bumait na siya sa amin ni Mama. Kasi wala naman po talaga kaming pupuntahan ni Mama eh. Ay, saka, gusto ko na rin po dito. Kasi mabait ka naman po sa akin, Tita Ani. Mabait din ang Lola Teresa mo, Luke. Hayaan mo, mapapatunayan mo rin yon sa pagdaan ng mga araw. Sa ngayon, maaring meron lang siyang pinagdadaanan, ha?
bumagsak galing dito sa mga gamit ni Diana. Ano ba to? Oh, Diyos ko. Baril? Bakit may baril ang babaeng yun? Para saan? At kanino niya gagamitin ang baril na ito? Hoy, Jack! Saan ka pupunta? Alam ko na kung saan matatikpuan si Diana, Leo. Talagang hindi mo tatantanan si Diana, ha? Mahalagang oras ko. Saan na tayo mag-usap? Teka, sasama ako. Hindi na kailangan. Ang bantayan mo, yung mga babaeng pasaway sa kasa. Sige na, alis na ako. Teka, oy! Yung baring mo na iwan mo sa akin, oh! Jack! Chang, huwag muna kayo magpanik sa baril na nakita ninyo sa mga gamit ni Diana, okay? Paano hindi ako magpapanik? Baril yun. Pero wala na yun ngayon sa pinagtataguan niya. Ano malay naman natin kung sira pala yung baril na yon at hindi naman pala pumuputo. May mga balang nakabalot sa banyo. Nakita ko rin sa mga gamit niya ang pinanggalingan ng baril. Kanino niya balak gamitin yon? Sa akin? Bilang paghihiganti sa paninisi ko sa kanya sa pagkamatay ni David. Yun ang totoong motibo niya kung bakit siya nagbalik dito, Ani. Jack! Ikaw? Mabuti naman. Kilala mo pa ako, Diana. Madaling tanda ng mukha ng demonyong katulad mo. Marami ka pa satsat eh. Sa ayaw sa gusto mo, sasama ka sa akin ngayon. Halika, sumakay ka na sa kotse. Bitiwan mo ako, Jack! Diana, Gusto ko na magbagong buhay! Hayaan mo na ako, palayain mo na ako! anong palagay mo sa akin, tanga? Kaya ako nga pinatay si David eh, para maging akin ka. Pagkatapos ngayon, gusto mong palayain kita, ha? Ikaw ang bumaril kay David. Nang rumesponde siya sa gulo sa beer house. Oo, ako nga. At yung gulo sa beer house, ha? Pakana ko lang yun. Binayaran kong isang customer para bastusin ka dahil alam kong sasaklolohan ka ni David. Kung gano'n, para sa'yo pala talagang mga bala ng baril na ito. Teka. Diana, baril yung hawak mo. Alam mo, masamang maglaro ng baril. Hindi Ang totoo, uubusin ko ang lahat ng mga bala nito sa ulo mo ngayon, Jack. Diana. Katarungan para sa pagpatay mo kay David. Sandali. Katarungan para sa pambubusa mo sa pagkatao mo! Nay, ngayong nabigyan ko na ng katarungan ang pagkamatay ni David, mapapanatag na rin ang kanyang kaluluwa. Saan man siya naroroon. Pero hindi mo pa rin dapat na inilagay sa mga kamay mo ang batas, Diana. Siguro nga, kailangang mangyari ang lahat ng ito para ganap ng maghilom ang mga sugat na nilikha ng nakaraan sa mga pagitan natin. Diana, patawarin mo sana ako. Hinusgahan kita. Sinukat ko ang kakayahan mong magmahal ng tapat. Si Luke, siya ang magpupuno sa pangungulila niyo sa pagkawala ni David. Pangako. Pagmamahalin ko ang apo ko. Katulad ng naging pagmamahal ko sa kanyang ama. Sa mga sinabi niyo, mapapanatag na rin po ako, Inay. Hindi na ako mag-aalala
para sa kinabukasan ng aking anak. Ikaw pa rin ang kanyang ina, Diana. Kailanman, hindi ko matutumbasan ang papel na ginampanan mo sa buhay niya. Lalo pa, nakita kong espesyal na ugnayan niyo sa isa't isa. Hinding-hindi mawawalang imahe mo bilang isang ina sa iyong anak. Sa kanyang panahon, may malaking kahulugan nga ba ang buhay? At namumuhay nga ba tayo alinsulod sa tunay na kahulugan nito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Rading sa ating dunang sa kanyang panahon. Rading! Rading! Ay! Ikaw pala, Efren. Dahil sa gawin rito at nag-aayos ako ng mga lambat ko. Rading, nabalitaan mo na ba yung gagawin ditong reklamasyon sa pangisdaan? Eto, nakasaad dito sa pinamimigay ng mga papel ni Berto. Eto, Pumapil na naman pala yung Berto na yan sa reclamation. Walang malasakit sa mga kapwa niya mangingisda. Kapag nakita ko yung taong yan, bibigwasan ko ang talaga yan. problema nga, ayon dito sa nakasaad pa rin sa papel, binibigyan lang tayo ng isang buwang taning para umalis sa lugar na ito. Pagkaraan daw ng taning na yon, sa ayaw at sa gusto natin, gigibain na nila palaisdaan natin. Bakit ba yung hanap buhay natin mahihirap? Ang pinagdidiskitahan nila sirain. Pili-pilit nilang tabunan ng dagat dahil lang sa land reclamation projects nila. Wala na ba sila maisip na proyekto? At pati dagat na nananahimik, pepermisyoin nila? Kapag natuloy ang reklamasyon, Dolor, saan naman kaya nila tayo itatapon? Sa halip na nakakapangisda yung asawa natin pagtitinda rin tayo ng maayos dito sa palengke, paano yan? Kaya nga nalulungkot ako habang papalapit ang taning na ibinigay nila sa atin. Isipin mo ang tagal-tagal na natin magkakapitbahay sa lugar na ito. Pagkatapos magkakahiwa-hiwalay tayo dahil lamang sa reclamation. O minsan nga nakapaghihinanakit din yung sinasabi nilang pag-unlad Ay tayo mahihirap yung naapekto na kung ano-anong proyekto. Kung alam lamang nila na libo-libong mangingisda kasama na ang mga pamilya ng mga ito, ang aalisan nila ng kabuhayan dahil sa pagpapatuloy ng kanilang mga proyektong pangrelokasyon. Ay, mukhang galing mo umilang, ha? Rading! Tika, ano ba? Ano ka? Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman ako ginagawang masama sa'yo. Yung kawalan mo ng malasakit sa aming mga kasama mo sa pangisdaan, yun ang ikinabibwisit ko. Kaya babasagin ko yung pagmumukha ko. Teka! Maliksi ka, ha? Parte lang naman ako ng pamimigay ng proyekto para sa relokasyon. Karapatan ko yun dahil gusto kong kumita ng pera. At sabihin mo makasarili ka. Sa halip na paglubagin mo mga loob namin, gumagawa ka pa ng paraan para umalis kami agad dito. Ikaw ang saradong utak, Rading. Ano ba ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakang demolisyon dito sa pangisdaan. Ganon? Ha? Ganon ba, Berto? Kapag tinabunan ng ilang bahagi ng dagat, magagagawa ng mga artipisyal na isla na magpapalawak sa mga teritoryo ng mga syudad. Lilikha yun ng mga oportunidad para sa komersyal na pag-uunlad at makapagbibigay ng mga trabaho. Bakit ba hirap na hirap kang intindihin yun, Rading?
Hayop ka! Ilang! Dahil para sa kapakanan ng nakararami iniisip ko! Hindi katulad mo na puro perang pinairal sa buhay! Hayop ka! Tarado ka, ha? Roding, kapag hindi ka pa tumigil, papatulan na kita! O, hindi mabuti! Sige! Suntukan tayo! Hayop ka! Sa kanya na ang gamit nyo. Sige na. Sumakay na kayo! Sumakay na kayo ng mga aircon dito sa truck! Baka po kasi bigla ito umalis, may iwan po kayo! Mahirap na maiwan tayo ng truck. Maiwalay tayo sa mga pamilya natin. Lalo na, hindi naman natin alam kung saan tayo dadalhin. Nararamdaman mo ba? Nararamdaman ko, Efren. Para tayong mga basurang hahakutin. Pagkatapos, basta na lang itatambak kung saan. Wala naman tayo magagawa kundi tanggapin ang ipinangako nilang rehabilitasyon at pabahay. Kahit paano, may babagsakan pa rin tayo. Hanggang sa huli, hindi pa rin nila pinakikinggan ang mga boses natin. Ang mga hinaing natin na pilit lamang tayong namumuhay sa gitna ng matinding kahirapan. Tay! No. Alis na po ang truck! Maandar na truck. Rabi, tara na. Sumakay na tayo. Ay, nako. Nakapanlulo mo naman talaga yung pagkakabagsak natin dito sa lugar na ito, Dolor. Para tayong nasa desyerto. Dinala ba tayo rito? Para dito na rin mamatay? Alam mo, Belen, ang isang pinagpapasalamat ko sa pagkakadala sa atin sa lugar na ito, magkadikit lang yung mga unit na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, magkakatulungan pa rin tayo. Gayon nung nasa pangisdahan tayo. At isa pa, yun na hintong pag-aaral ni Amor dahil lang sa wala sa panahong pagkakarelocate sa atin. Pati edukasyon ng anak ko naapektuhan. Ang mabuti pa, tara, maglakad-lakad tayo sa paligid para malaman natin kung paano tayo mabubuhay sa lugar na ito. Aba, imposible namang walang mga eskwelahan at ospital na malapit dito. At saka ang isa pa natin dapat hanapin, yung palengke. Dahil doon tayo makakakita ng hanap buhay. Kaninang madaling araw ko pa naririnig yung ingay sa may likod bahay. Parang may nagbubungkal ng lupa. Tiyak, hindi naman si Belen yun dahil maaga ko sila nakitang umalis ni Dolor para maganap daw ng pagkakakitaan sa palengke. Pero imposible din si Amor. Mabuti pa. Tingnan ko na lang kung sino may gawa ng ingay na naririnig ko. Itay? Amor? Ikaw ang... Tay, nakita ko po kasi itong mga supot na mga binhi ng sili, okra at saluyot sa isang bakanting unit. Dito rin po sa hilera ng unit natin. Siguro, hindi interesado yung dating nakatira doon. Kaya basta itinapo na lang itong mga binhi. Mahirap ang magbungkal ng lupa. Mabuti pa ako nagagawa nun para sa mga hilerang pagtataniman mo. Salamat po, Tay. Basta susundin ko lang po yung mga paraan ng pagtatanim na nakasulat dito sa likod ng mga supot. Sige anak, baka bago magtangali, naigawa na kita ng mga hilerang pagtataniman mo ng mga binhing yan. Ay, salamat po. Tay, pwede pong dagdagan nyo ng 2 pang hilera para pagtataniman ko naman po ng talbos ng kamote at kangkong. Mabilis po kasing tumubo ang mga yun eh. Sige, walang problema. Tsaka nga po pala, magre-request po kung igawa nyo na ako ng isang maliit na kulungan muna. Anuhin mo naman ang kulungan. Ano ilalagay mo dun? Magpapabili po ako kay inay ng mga leghorn chicken sa palengke.
Madali po kasing mangitlog ang mga yun eh. Kaya pararamihin ko po para mangitlog din ng marami. Kaya pagawa na rin po ako ng kulungan, no? Para sa mga lego na alagaan ko, ha, Tay? Ang lalago na ng mga bunga ng mga tanim ni Amor, no, Bili? Oo. Abay, sobra-sobra pa sa idinideliver natin sa mga suki nating may pwesto sa palengke. Malamig kasi yung mga kamay niya sa pagpapatubo ng halaman, Dolor. Kaya yung ultimong mga gulay na mahirap patubuin, aba, ay napabunga niya. Oo nga. Ba, isipin mo, ha? Nagsimula lang sa mga binhing na pulot niya. Pero ngayon, sari-sari na yung mga pananim niya. Nakatulong din ng malaki ang kaalamang natutuhan niya sa gardening nung junior high school. Kaya nga sa pagtuntong niya ng senior high, organic agriculture raw ang kukunin niyang program. Dahil gusto niyang maging agriculturist balang araw. Ano, Roding? Napuno mo na bang lahat ng itlog ang mga tray na i-deliver natin sa mga suki natin tindahan? Oo, kumpleto na lahat ng mga tray, friend. Kaya sakay mo na mga tray dyan sa tricycle mo. Siya nga pala. May natuklasan akong isang mini grocery sa dulo nitong settlement area. Inalo ko ng itlog ng may-ari. Abe, umorder kagad ng 30 tray. Sakto. Napakaraming mga itlog ngayon ng mga Leghorn ni Amor. Madadagdagan ng kita natin, friend. Oo nga. Siguro naman ngayon, sa maayos na buhay na nararanasan natin dito sa resettlement area, wala nang sama ng loob mo sa nangyaring reklamasyon. Ay, nagpapasalamat ako sa Diyos. Friend, hindi niya tayo pinabayaan. Sa pamamagitan ni Amor, ipinakita niya sa ating may maganda ring anyo ang buhay rito. Ang mga kakayahan ng anak ko ang naging daan para maging produktibo ang pamumuhay natin dito. Kaya alam mo, kahit sa pinakamabibigat mang sandali sa ating mga buhay, huwag tayong bibitiw rin. Buhay ang ating Diyos at lagi tayong pinagpapala ng kanyang mga kamay. Tama ka, friend. At nararapat lang natugon sa mga biyaya ng nasa itaas ang mga paraan ng ating pamumuhay. Dahil sa kanya pa rin nagmumula ang kabutihan.